Demolish ang mga bahay ng mahigit 200 pamilya sa Cagayan de Oro dahil nakatayo raw mga ito sa isang pribadong lote. Sa gitna ng demolisyon, namatay ang isang miyembro ng demolition team matapos yung barilin ng di pa matukoy na salarin. Makibalita tayo kay Jake Compo ng GMA Northern Mindanao. Naglagay ng barikadang gawa sa mapatong-patong na sako at bubok at nagsunog pa ang mga residente ng mga gulong para mapigilan ang pagpasok ng demolition team sa kanilang lugar sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Pero wala pa rin silang nagawa. Napasok na matauhan ng lokal na pamahalaan ang kanilang lugar at isa-isang giniba ang mga bahay na illegal daw na itinayo sa pribadong lupa. Ayon sa Vice President ng grupong Mendoza Extension Neighborhood Association na si Margie Javier, wala raw writ of demolition na ipinakita sa kanila. Hindi raw makatarungan ang pagpaalis sa kanila dahil hindi sila binigyan ng lugar na malilipatan. Wala mi aware nga inaniyon mi nila karon kay after hearing natingala na lang mi kay nanadan ang rate of demolition karon pero wala mi nadawat nga rate of demolition. Si Tessie Ulano, maluhaluhang pinagmasdan ang pagiba ng kanyang bahay. Sakit kaya. Pero way mahimo namo. Sayang ang balay. Kung may mga residenteng ayaw umalis, meron namang voluntaryo ng giniba ang kanilang mga bahay para magamit pa ang mga kahoy. May mga pulis namang nagbantay sa demolisyon pero may nangyari pa ring di inaasahan. Binarilan di pa matukoy na salarin ng isang miyembro ng demolition team na si Alberto Acma. Matinding tama ng bala sa mukha ang tinamo niya na agad naman niyang ikinamatay. Base sa nakuhang bala, posibleng isang improvised na baril ang ginamit ng salarin. Sakit kayo kumuton mga namatay po yung katong suspect na di pa makita, tago man sa kural. Sugatan naman si PO1 Marone Marijas Jr. matapos sama ng bala na tumagos sa mukha na nasabing biktima. Blankong pa ang pulisya kung sino ang namaril. Maging ang mga residente wala raw alam tungkol dito. Wala mi kakita kung kinsa kay ngit-ngit pa man di kanina. Sa ngayon, iniimbestigahan ang 23 residenteng posible raw na may kinalaman sa pangyayari. So far, hindi pa natin pinpoint kung sino, pero may na-friend kami na 4 na tao galing sa loob. At nandun sila sa police station number 5, nakandak ng investigation. Umalma naman ang mga inaresto dahil hindi nga raw sila umalma sa ginawang demolisyon. Habang iniimbestigahan ng insidente, problema ngayon na mahigit 270 pamilya ang nawala ng bahay kung saan sila titira. Kaya naman marami sa kanila ang nagpalipas na muna na magdamag sa kalsada. Wala pang pahayag ang lokal na pamahalaan kaugnay nito. Jake Compo, Nagbabalita, Pilipinas.